Agad praise God. Hallelujah. Tayo muna ay mangaral. Yeah, praise God. Hallelujah. Masama po kami. Kailangan namin mangaral ng salita ng Diyos. Dahil malaga ang salita ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mamigay lang tayo dyan. Daming tao, traffic, oh. Hallelujah. Vlogger ka, Jesus, para let Jesus be known because Jesus is the Savior. Jesus is the best. Yes. Kailangan si Jesus ang maitaas. Daming tao, lakaran ng lakaran. Ay Diyos, sa lahat. Hindi bagongo, kapatid na sis. Dito kami kasama po sa prayer. Mga tao lakaran ng kalan. Kasada tayo si mamimigyan ng truck. Traffic. Nakulog po dito. Ayaw pang umulan pero ang dilim ng langit. Madalim ang langit, hindi pa naulan. Hallelujah. Ay, salamat hindi ngungo. Mamigay na muna. Pilig muna tayo ng salamat na. Kumusta na kayo sa Saudi? Ayan, si Ate Tessie namimigay ng trucks. Maya-maya ako mangangaral. Ayaw umulan, no? Ang dilim ng langit. Ayan. Daming tao. Sa gitna kami. Makinig muna tayo ng song. Mayami ako ngangaral. Ikaw ay Diyos. Salamat naman malinaw. Pag minsan ay grabe ang ginagawa sa amin. Ninungungo. May natawag. Hallelujah. Yes. Habang may pagkakataon, kailangan natin. Traffic po dito, oh. Ulian ng tao. Dagas po mga kapatid. Ito ang buhay namin. Kailangan namin magbahagi. Pray nyo lang po kami na mga tao ay makarinig. Amen. Ayan. Maghanap tayo. Amen. Nagpapatugtog ako. Salamat po. Ang dami mga tao dito. Ayan po rin ang Panginoon. Salamat po hindi ngungo. Pakishare po. At ako'y mangangaral. Hallelujah. Amen. Ayan ang mga tao. Nasa gitna kami.
Oo, mangangaral tayo. Hallelujah. Ate Tessie, ikaw na ang bahala. Mangangaral na ako. Amen. Mamaya tayo magpapatugtog ng ayan na, hawakan mo na lang. Ate. Ano'y babasahin? Thank you po. God bless. Ako na magbibigay ng ano. Ako na God bless magbibigay ng po. babasahin. Marami na lang. Mamaya, ayan. Meron namang hindi. Ikaw na lang ang mag-ano dyan. Yung ating ano. Praise God! Hello! Magandang hapon po muli sa mga taong naglalakaran, libreng babasahin, walang bayad, walang bayad. Jesus love you. Ayan. May nakasulat po dito sa aming babasahin kung paano maligtas ang mga tao. Sabi doon, lumapit kay Jesus ang mga tao para magkaroon ng buhay na walang hanggan. May libre po kaming babasahin. Wala po kaming sobre. Hindi po kami nanghihingi ng sobre. At kung kami may pera, bibigyan namin kayo ng maraming pera. Pero masigit pa sa pera ang aming binibigay. Jesus Christ. Salamat mga libreng babasahin, mga sir. May nakasulat dyan. Ayan. Tandaan nyo po, habang araw at hindi pa gabi, kailangan pong maibahagi ang salita ng Diyos. Dahil mahalaga ang salita ng Diyos, anak, libre, Jesus love you. Born again na po kayo? Siguro po yung mga hindi kumukuha ng babasahin about Christ, born again na. Woo! Congratulations! Kapag po kayo ay mga born again Christian na, ibig sabihin, ligtas na kayo. Kaya hindi kayo tumatanggap ng babasahin kung paano maligtas. Born again ka na. Ay, salamat. Be born again to see the kingdom of God. Yung mga tao po na tumatanggi sa babasahin, alam niyo kung sino tinatanggihan niyo? Si Jesus Christ. Kasi po itong ginagawa namin ay utos ng Panginoon na magbahagi ng kaligtasan at yung mga babasahin na nandito, ito po ay galing sa Biblia. Once na isang tao na-reject si Jesus Christ, tapos yung mga babasahin na galing sa Biblia ayaw yung tanggapin, ibig sabihin si Jesucristo ang nire-reject nyo. Hindi po kami ha. Kami ay mga instrumento lamang para ibahagi ang kaligtasan. Sabi po sa Biblia, kawawa yung mga tao na i-reject si Jesus Christ, hindi kikilalanin, itatatwa, imama, kawawa po. The Bible says. Kaya po ang trabaho namin, patuloy po kayong bahaginan ng pag-ibig ng Diyos. Patuloy kaming magbahagi ng kaligtasan para ang mga tao ay makarinig ng mabuting balita. Libre po, walang bayad, walang sobre. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa mga tao na ini-ignore ang salita ng Diyos. Tandaan po natin, darating ang panahon, wala po religion, magliligtas sa atin, mga ate kuya. Kahit yung pera natin, kayanganan, lahat na mayroon tayo, hindi po yan mailigtas tayo. Tandaan po natin. Maliwanag po ang salita ng Diyos, nakasulat, kaya po kami nananawagan sa mga tao sa bawat sulok. Salamat sa mga bata na tumatanggap. Pagpalain ng Diyos ng mga batang ito. Sabi doon, kailangan natin maging katulad ng mga bata para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Tumutulo dito. Tumutulo ng pagpapala ng tubig. Hallelujah. Di ba tayo dito? Ayan. Alam niyo po ba, mahal kayo ng Panginoon, kaya po kami nandito sa inyong harapan at patuloy na hindi nagsasawa na magbahagi ng kaligtasan. At sabi po doon, parati po natin maririnig ito, paulit-ulit. Hanggat hindi po kayo nakakasumpo ng kaligtasan o hindi pa kayo nagiging born again Christian, maririnig nyo parati po ang salitang John 3:16. At ano po ang nakasulat sa John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya isinugo niya. Sino isinugo? Jesus, upang ang isang tao ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung po yung buod ng Biblia. Sino pong may mga Biblia sa bahay? Sino po ang may mga Biblia at nagbabasa ng Biblia? Yung Biblia po, salita ng Diyos. Kaya ang sabi doon, isinugo si Jesus
upang hindi mapahamak ang mga tao, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ano po yung sinasabi na kapahamakan? Mayroon pong impyerno at langit. So yung impyerno, sabi po doon, maliwanag the Bible says, ang itatapon sa impyerno yung mga taong aayaw tanggapin si Jesus, nare-reject si Jesus, hindi kikilalanin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Kawawa po sila. Kawawa po. Kumikidlat umuulan at kumukulog. Bakit kailangan po maibahagi na si Kristo sa mundong ito? Pasama na po ng pasama ang mundo. Tingnan niyo po nung isang kahapon ba yun? Yung bukbol kantaan, parang nagsasabog siya ng yung mga usok, ang sabi doon, mag-face mask at baka may malanghap na sulfur. Ibo ba? At saka, tandaan po natin, mga tao, open your eyes, ears. Sa India po, lockdown na naman. Paano kung dumating sa bawat sulok ng mundo ang lockdown? Kawawa na naman ang mga tao. Kaya pray, pray, pray to God na tayo kawaan ng Diyos. Na hindi dumating dito sa Pilipinas, yung mga virus na yan, na uumpisahan na naman nila ang i-lockdown ng mga tao. Pray to God. Wala po kayong pakiramdam mga tao na nagkakagulo na sa buong mundo, lumilindol, nagbabaha, sa bawat sulok ng mundo. Wala po ba tayong pakiramdam na tayo ay we're living in the last days at any time Jesus Christ will come soon? Dahil sa mga nangyayari. Kaya po napakahalaga na tayo magbasa ng Biblia. Bakit kailangan natin magbasa ng salita ng Diyos? Para tayo po ay makapag-ingat, makapaghanda. Dahil ang Panginoon ay babalik. Paano tayo makakapaghanda kung sa simpleng babasahin na galing sa Biblia, nire-reject natin? Ito ang simpleng babasahin na may nakasulat dito na Jesus loves you, ay inaayawan niyo pa. Mabuti kung may mga Bible kayo sa tahanan, edi praise God at basahin niyo yung mga Bible niyo para maligtas kayo. Paano kung walang Bible sa inyong tahanan? Paano tayo? Paano ang kaluluwa natin? May kapahamakan. Sabi doon, may impyerno doon, itatapon yung mga taong matitigas ang ulo, mga suwakil, ayaw maniwala kay Jesus, ayaw tanggapin si Jesus. The Bible said, kaya po kami hindi nagsasawa na pasabihan kayo na mahal ng Diyos. Pero lahat ng bagay ay may katapusan. Darating ang panahon, wala na kayong marinig na salita ng Diyos. Dahil ang mundo ay pasama ng pasama. Tandaan natin, hindi po nagsawa ang Panginoon na patuloy na magpadala. Tandaan po natin, hindi nagsawa ang Panginoon na magpadala ng mga mangangaral para sabihan tayo na manumbalik na kay Jesus Christ. Kaya sabi doon sa Mateo 28:19 to 20, go! Go! Kumayo at ibahagi ang kaligtasan sa mga tao sa bawat sulok ng mundo. At ang mga tao ay gawing tagasunod ni Jesus. Kaya po yung ginagawa namin, yung inuutos ng Panginoon na magbahagi ng kaligtasan. Kaligtasan po, tandaan po natin yung relihiyon. Kahit anong relihiyon, ang pasukan mo, hindi ka maliligtas niyan. Pero once na tinanggap mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kaluluwa, tayo po yung makakasumpong ng kaligtasan. Napakaliwanag po na salita ng Diyos. Ayaw ng Panginoon na tayo ay mapahamak at mapunta sa impyerno. Kaya po kami ay patuloy na hindi nagsasawa na bahaginan po ang tao ng kaligtasan. At sabi doon, kahit isang tao na magsisi at tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ay magkakaroon ng buhay sa langit. Ang pag-ibig ng Diyos po ay para sa lahat. Hindi po namimili ang Panginoon. Babalik ang Diyos katulad ng panahon ni Noah. Busy ang mga tao, nag-i-enjoy, nagpapakasal,
kung ano-anong ginagawa, nagsasaya, nagpa-party. Pero nung dumating yung baha, ang dami po, nalunod lahat. At ang pamilya lamang ni Noah ang naligtas sa katitigasan ng ulo ng tao. Sa ating panahon ngayon, kung titingnan natin ang mundo, ang mga tao matitigas ng puso, matitigas ng ulo. Pinabahaginan sila ng kaligtasan, pero ang titigas ng ulo. Kaya pagbalik ng Diyos, kawawa, bata, matanda, tatanggap ng parusa pag hindi nagsisi ng mga kasalanan. Nakakalungkot po ang tao, nakakaawa, pero wala po kami magagawa. Hindi namin kayo pwedeng iligtas, kaya ang binibigay namin sa inyo si Jesucristo ay maligtas. At tandaan nyo kailangan ang mga tao sa bawat sulok ay makarinig ng salita ng Diyos. America, Canada, Europe, US, whatever country, every nation will bow down in the name of Jesus. Kaya kayo po na nakakarinig ng salita ng Diyos, consider na ang Diyos sa araw na to, sa hapong ito, ay muling nagpadala ng mga ngaral. At tayo winawarningan, if you love God, come back to Jesus Christ. Come back to Jesus Christ. Repent and be born again to see the kingdom of God. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Hindi po namimili ang Panginoon. Pero tayo po ang magdidesisyon, mga ate, kuya. Ikaw, kung gusto mong mapunta sa langit, magdidesisyon ka. Nakilalanin mo Jesus na nagbigay sa iyo ng hininga. Jesus po nagbigay sa atin ng hininga. Ano man po yung buhay na mayroon tayo, yan ay pahiram sa atin ng Diyos. Wala po tayong may pagpamalaki sa harapan ng Panginoon. Hindi po natin kaya iligtas ang ating mga sarili. Ang magliligtas lang sa atin, walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya po ang sabi niya, sa John 46, Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except Jesus Christ. Napakaliwanag ng salita ng Diyos. Pera, kayamanan, kotse, bahay, lahat ng pera mo sa mga bangko, hindi ka niyan madadala sa langit. Kapag namatay po ang tao, hindi po madadala ang kayamanan. Wala pong magdadala ng kayamanan sa kamatayan. Tayo ay nanggaling sa alabok at tayo babalik sa alabok. Lahat ng mga meron tayo na tinatangkilik sa ating mga buhay, yung ating kagandahang babae, kagwapuhan, kasiksihan, wala po yan. Lahat po tayo tatanda at babalik sa alabok. Wala po tayong may pagmamalaki. Wala po. Yang hininga po natin galing sa Diyos. Kaya kung tayo ay mga hindi marunong magpasalamat sa Diyos, kawawa po tayo. Kawawa po tayo sa harapan ng Diyos. Kaya po tandaan natin, mga nakikinig. Maliwanag ang sabi na salita ng Diyos. Maliwanag po ang salita ng Diyos. Kailangan nating manumbalik. Sabi po doon, sa John 3:3, you cannot see the kingdom of God unless you become a born-again Christian. Yung po ang sabi sa Biblia. Nakatulad po yan sa John 3. Ang buod po ng Biblia ay John 3:16 to 17. At ang sabi doon, ang command ng Diyos, you must be born again to see the kingdom of God. Pero yung to be born again, hindi tinuturo sa atin, tinatago. Di ba ang tinuturo sa atin? Ang tinuturo sa atin ng mundong ito, sumamba sa pera, sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero ang salita ng Diyos, ninineglect natin. May mga Biblia tayo sa bahay, naandun sa tukador. Nilulumot na, hindi natin binabasa. Kaya po itong salita na to ay warning para sa lahat na nakikinig. Pina-warningan tayo ng salita ng Diyos. Kapag hindi tayo nagsisi ng ating mga kasalanan, malawak ang impyerno para itapon ng mga tao na suwain at ayaw kilalanin si Jesus na nagbigay ng buhay sa atin.
May kalalagyan po sa mga taong matitigas ang ulo. Nire-reject si Jesus. Piling na mariligtas sila. Wala makakapagligtas sa atin. Hindi tayo makakapunta sa langit. Maliban. Tanggapin natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Pwede nyo kaming tawanan yung mga taong walang ginawa kundi imang si Jesus Christ. Pero one day, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord. At yung lahat ng mga tao na tatawa sa amin at imamak si Jesus Christ, may pagtatapunan po kung hindi ka po magsisisi ng ating kasalanan. Pero Jesus Christ, ang araw na to ay panahon pa ng biyaya. Ang kaligtasan ay open pa. Kaya magmadali. Now is the day of your salvation. Repent from your wicked ways. Repent and be born again to see the kingdom of God. Hindi pa ba tayo nakukonvict na salita ng Diyos na tayo lahat ay makasalanan o in-ignore natin? Nawa makonvict po tayo ng banal na espiritu na tayo makasalanan at kailangan natin magsisi at tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating kaluluwa. Nagsusugo ang Panginoon ng mga ngaral para makita natin na tayo palang mga tao ay makasalanan. Sa harapan ng Diyos, the Bible says, walang matuwid. Yun nga lang mag-isip ka ng kalaswaan sa iyong isip ay kasalanan. Kung gusto nyo ng proof, basahin nyo ang Biblia. Nakasulat doon na tayo makasalanan at walang may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Ang trabaho namin ay mangaral para marinig natin lahat na tayo makasalanan. Kapag ang isang tao hindi nagsisi ng kanyang kasalanan, the Bible says, sabi doon, mamamatay ka at itatapon ang iyong kaluluwa sa impyerno. The Bible says, kaya yung mga madadalino na nagbabasa ng Biblia, naiintindihan kung ano ang sinasabi. Pero kapag tayo tamad, mas busy pa tayo sa pakikapag-chismisan kaysa magbasa ng Biblia. Sabi doon, mamamatay ka sa iyong kasalanan. At kapag tayo ay nagsisi na ng ating kasalanan, alam niyo bang mangyayari sa inyo? Patatawarin kayo ng Panginoon. Glory to God. Glory to God. Salamat po. God loves you. Mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos. Mapalad, maniwala kayo, the Bible says. The Bible says. Kaya po, we are living in the last days. Kaya kung tayo ay magmamatigas pa, kaawa-awa po ang mga tao. Kaawa-awa po, napakadami. Napakadami pong maiiwanan kapag nagkaroon na ng pagdagit. At sabi doon, walang makakapunta sa langit maliban ano tanggapin mo si Jesus. Sabi doon, Jesus is the way. Si Jesus ang katotohanan. Si Jesus ang buhay. Walang makakapunta sa Ama. Ibig sabihin, ang mga tao hindi makakapunta sa langit maliban magsisi ng kasalanan, manampalataya at manatili habang hinaantay si Jesus Christ sa kanyang pagbabalik. Wala pong makakapunta. Si Jesus ang buhay. Si Jesus po ang nagbibigay ng buhay sa langit. Kaligtasan. Lahat tayo mamamatay. Kaya sabi doon, huwag ikahiya ang salita ng Diyos. Do not be ashamed to share the gospel. Dahil kapag pinagkahiya natin si Jesus dito sa mundo, ipagkakahiya kita sa harapan ng Ama. Kaya po gumising na po tayo mga tao bago mahuli ang lahat. Wake up before it's too late. Huwag na huwag po tayong mamamatay nang walang Kristo. Magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Mahirap mamatay na nasa kasalanan. At kung may mga born again Christian po dyan, nagtakrap
babasahin. Jesus love you. Born again ka na? Okay, born again. Yun ang hahanapin ni Lord. Yung mga born again na nanampalataya para makapunta sa langit. Wala sinabi na kung ano-anong relihiyon. Sabi lang doon sa John 3:3, be born again to see the kingdom of God. So, yun ang way para makapunta sa langit. Kailangan ipanganak ka muli para maligtas ang iyong kaluluwa. At tandaan po na, titignan niyo po nagdidilim sabi dyan, kaya yung ganyang madilim, kasi yung mga usok na lumabas doon sa taal ay pinala ng hangin. So, purihin ang Panginoon at umuulan. Bakit? Pag umulan, yung mga abo-abo na yon matutunaw. Hindi natin malalanghap yung mga sulfur na yon na ipunuga ng taal. Ano po, God bless po. Tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Kulang ang oras para kami mangaral, pero kahit ikaw ay maligtas. So anak, Jesus love you. Mapalad ang tumatanggap. Yung nagre-reject, si Jesus Christ ang nire-reject nyo, hindi ako ha. Ako'y tagapangaral lang ko. Kapatid, mamigay ka muna sa mga dumadaan. Ayan. Hallelujah! Woo! Umuulan po sa ibang lugar. Pero salamat. Huwag mo nang uulan habang kami nangangaral ng salita ng Diyos para makapangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Nagmamadali na. Kung si Satanas ay nagmamadali na yung mga tao ay akayin sa impyerno. Yung mga may Kristo, nagmamadali rin magbahagi ng salita ng Diyos para kahit isa lang sa inyo mapunta sa langit. Kaya mapalad yung tumatanggap na babasahin na galing sa Biblia. Pero yung mga ito umaayaw, kawawa kayo pagdating ng panahon. The Bible says, tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Hindi po kami nagsasawa na bahagian. O kaya po, sa hapong ito, simple lang naman ang gagawin natin. Magsisi, manampalataya, manatili kay Kristo habang hinihintay natin siya sa pagbabalik. Hindi na po natin kailangan ipako sa cross. Kasi si Jesus, ipinako na sa cross para sa iyo at sa akin, para hindi na tayo ipako sa cross. Sinakop na tayo ni Jesus. Ang gagawin lang natin, manumbalik at magsisi. Kailangan lang natin humingi ng kapatawaran sa Diyos Ama upang hindi tayo maitapon sa impyerno. Hindi mo na kailangan kumanuhin ang katawan mo. Si Jesus na namatay sa krus. Si Jesus Christ is the Messiah. Christ is the Savior. Christ is Jesus. Siya po yung namatay para sa iyo at sa akin. Kaya po tandaan natin, hindi kami nagsasawa na bahaginan kayo hanggat hindi kayo nabuborn again Christian. You must be born again to see the kingdom of God. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Mahal na mahal. At habang nakadipa siya doon sa cross, ikaw ang inaalala. Kahit napakatigas ng puso mo, kahit suwail ka, pumunta dito sa lupa si Lord para hanapin ang makasalanan. Mag-iinom, magsusugal, mga ngalunya. Hinahanap ng Diyos yung mga babae sa babae nagpapakasal. Hinahanap ni Lord yung lalaki sa babae nagpapakasal para iligtas niya sa kapoy ng kapamakan. Mahal ng Diyos sa mga tao. Ayaw ng Diyos yung kasalanan na ginagawa natin. Wake up! Kailangan kayong gigising. Pag naghihirap na kayo doon sa banig, may cancer na kayo. Ito yung panahon habang malakas pa. Tanggapin na natin si Jesus para tayo makasumpo ng kaligtasan. Mahal na mahal po kayo. Pumunta ang Panginoon dito sa lupa para hanapin ang mga katulad ko. Katulad ko dahil ikaw ay makasalanan. Pumunta ang Diyos para sa ating makasalanan para iligtas. Pumunta ang Diyos hindi doon sa walang sakit. Pumunta ang Diyos para sa ating may
po natin lahat ng bagay ay may katapusan. At tandaan natin, sabi ng Bible said, yung generation ngayon ay napakasama. Ang generation ngayon, kaya kung hindi magsisisi ang generasyon ngayon, kawawa kayo kay Jesus Christ. Pero pag nagsisi ang generation ngayon, makakasumpong ng kaligtasan. Bakit ang generation ngayon ay masama? Imagine mo, dalawang babae, nagsasama, nagsisipay. Karabatuhan, para pang Diyos. Ang nilikha ng Diyos ay babae at lalaki, nakasulat sa Genesis. Pero nilalabag natin ang salita ng Diyos, sasabihin mo, nilalabag natin ang salita ng Diyos, sasabihin mo, ako'y may Diyos. Yes, may Diyos. Maraming tao ang may Diyos sa bibig. Pero hindi pinapamuhay. The Bible said. The Bible said. Kaya hinahamon kayo, magbasa kayo ng Biblia. Doon yung makikita kung gaano tayo kasama sa harapan ng Diyos. Pero namatay siya para sa iyo. Para iligtas ka. Tapos sa panahon ito, ini-ignore mo si Jesus na nagbigay sa iyo ng buhay. Grabe! Sa isang iglap lamang, pwede kunin ito ang buhay mo. Pero binibigyan tayo ng pagkakataon na makapagsisi. Ang daming namamatay ngayon. Kaya makinig kayo. Makinig po kayo habang may nangangaral. Dahil darating na panahon, magugutom kayo. Sa salita ng Diyos, wala na kayong marinig. Sabi sa Mateo 4:4, man shall not live by bread alone, but by the word of God. Hanapin natin yung pagkain na hindi nabubulok. Hanapin natin yung pagkain na magdadala sa atin ng buhay na walang hanggan. That is the word of God. That is Jesus. Jesus is the only way. Siya yung buhay. Siya yung kaligtasan. Jesus Christ is the light of this world. Pero gusto ng mga tao mabuhay sa kadiliman. Natutuwa ang mga tao na mamuhay sa kadiliman. Pero ang gusto ng Panginoon Jesus, mamuhay ka sa liwanag. Come back to Christ before it's too late. Kaya ayaw ng tao sa liwanag, mabibisto yung kanilang ginagawang kasamaan sa harapan ng Diyos. Pero matalag ang mga tao na nunumbalik habang may God pa. Makakasabog tayo ng kapatawaran. Ang panahon ay pakunti na pakunti. Tandaan natin, hindi nagsawa ang Panginoon na kayo pasabihan, napakaraming nangangaral sa mga kalye. Sa bawat sulok ng mundo, may mga nangangaral. Kaya wala kayong maiisumbat sa Diyos pagdating ng panahon. Wala kayong maiisumbat na sasabihin nyo, hindi ko narinig Panginoon. Wala akong narinig na may salvation. May impyerno, mayroon. Tandaan natin, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Napakabuti ng Diyos. Ang Diyos ay matapat. Hindi siya nag-iisip na tayo mapahamak. Tandaan natin, ang nagpapahamak sa atin yung ating mga kasalanan. Ang nagpapahamak sa atin si Satanas. Dahil gusto ni Satanas na isama ka sa impyerno. Pero si Jesus, gusto niya na iligtas ka. Iligtas ka sa apoy ng impyerno. Wake up! Hallelujah! Kaya sa tanda po natin, tatlong bagay kung gusto mong maligtas ang iyong kaluluwa. Tandaan natin, magsisig tayo sa ating mga kasalanan dahil lahat naman tayo mga kasalanan. Yung hindi nagsisig, kawawa. Hindi lamang po magsisig, manampalataya. Sino po ang papanampalatayahan natin? Ang Panginoon, yung namatay sa cross. Yung namatay sa cross ang tagapagligtas. Hindi na po sino-sino ninunuran niyo. Lahat na yata ng mga santo,
kung gusto mo pumunta sa langit. Kaya po mananalangin ako ng kaligtasan. At kung sino po yung manalangin ng tao sa puso, bibigyan po kayo ng Diyos ng kaligtasan. Walang kahit sinong tao magliligtas sa atin. Only Jesus Christ is the Savior of your soul. If you come back and if you accept Jesus Christ, you will receive eternal life. Mananalangin po ako. At sino po ang iniipo dyan? Come to the living water. Come to Jesus Christ before it's too late. Nagdidilim ang panahon. At si Jesus Christ lang yung ilaw at liwanag. Mananalangin po ako ng pagtanggap at kung sino po ang inihipo ng Diyos at gustong maligtas, manalangin po tayo kahit nasaan po kayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, lumalapit po ako. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Hindi ko po kaya iligtas ang aking sarili. Sa mga oras na to, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Nagpapakumbaba po ako. Nananampalataya po ako na ikaw, Jesus, ay namatay sa cross para sa akin. Sa mga oras na ito, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Panginoon, nananampalataya po ako. Namatay ka para sa akin at pumasok ka sa aking puso sa mga oras na to. Ina-acknowledge ko po ikaw, Jesus, bilang Diyos ko at tagapagligtas. Sinabi mo po, kapag nanampalataya ang isang tao, ay bibigyan mo ng buhay at gagawin mong mga anak ng Diyos. Kaya salamat po sa hapong ito, sa pagliligtas na gagawin mo sa akin at sa kapatawaran. Salamat po. Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan na po natin. Sino may taong may Diyos yan? Palakpakan sa Jesus. Let the name of Jesus be magnified, glorified. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord. Kaya salamat po. Purihin ang Panginoon. Ama, salamat po sa mga nanalangin at hindi nahiya na manalangin. Ikaw po ang magkakaloob ng buhay na walang hanggan. Salamat po. Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Hallelujah. Kasunod, imbitahan ko ang mangaral ulit tayo, mga kapatid. Low. I-ano mo lang anak. Low. Hallelujah. Huwag tayo mamigay na tayo. At ito si Pakuhan. Sabi po sa buhay ng bawat isa. Yan. Babay muna, babay muna. God is all together for good. Ano po? Bye-bye. Salamat sa Panginoon at muli po kami nakapagbigay ng panahon at oras sa ating kapwa upang magpahagi Glory to God. kaligtasan.